Ang topic natin ngayong araw ay kung paano kukunin yung sukat. Kasi yung sukat, dapat tama siya pagkakuha. Tapos yung model natin yung dial na lang para madali na i-explain. Sa pagkuha ng sukat, iba-iba yung paraan ng iba. Sa akin, yung paraan ko lang ang ituturo ko sa inyo para yung gabay natin eksakto lang sa gagawin nating mga project. Sa shoulder, dapat sa pinaka edge ng shoulder, huwag siyang ilagpas dito magsukat. Yung pinaka curve sa may shoulder, halimbawa ganyan, sa pinaka tip niya ng curve dito sa, doon ka magkuha yung pinaka tip ng curve sa shoulder. Tapos, halimbawa ganyan, sa pinaka tip, tapos dito sa kabila, pinaka tip. Para hindi siya sumubra, kasi kung susobra siya, magiging malaki tingnan yung magsusuot. Tapos sa armhole, dapat sa ilalim ng kilikili, ganyan, sa ilalim ng kilikili, tapos lagyan natin ng dalawang ganyan, dalawang fingertips, ganyan. Para eksakto lang, hindi masyadong maluwang, tapos hindi masyadong ipit. Tapos sa dibdib, yung pinaka high point, doon natin siya isukat. Halimbawa, ganyan. Mula doon sa likod, hanggang sa harap, doon sa pinaka pointed na part, doon natin siya isusukat. Ganyan. Tapos sa baywang, yung pinaka-curve dito, yun ang titingnan natin. Magsukat tayo sa baywang. Tapos, walang allowance dapat. Kasi doon na tayo mag-allowance kung mag-pattern tayo. Ituturo ko yan sa pagdating na natin sa pattern. Tapos sa may hips, sa pinaka-pointed na part sa hips, doon siya itatapat. Halimbawa ganyan. Hanggang dito sa harap. Circumference, wala din siyang, dapat yung sukat, wala siyang allowance, eksakto lang talaga. Hindi maluwag, hindi rin siya mahigpit, eksakto lang talaga, wala siyang allowance. Yung hip 2, karaniwan kinukuha ko yan kung merong mas malaki ang hip 2 kaysa hip 1. Kasi, unti-unti siyang mag-slide dito pag nag-cut tayo, hindi na siya necessary. Ang iba din, nagkukuha sila ng Empire. Ako karaniwan, hindi ako nagkukuha sa ibaba ng bust kasi automatic na yan sa paraan ng ating pag-cut. Pati sa upper bust, meron akong paraan na automatic na siyang makukuha yung curve sa taas at sa baba. Tapos yung figure, ang pagkuha sa figure, dapat yung pinaka side dito, pinaka side sa liig. Dito na part. Dito siya itapat yung 0. Tapos, dapat nakadaan siya sa harap ng dibdib. Tapos, hanapin natin yung pinaka-curve na part. Kasi kahit malaki ang tiyan, meron niyang part na may curve. Doon natin itatapat yung figure. Halimbawa nito, dito natin itatapat sa curve. Yan. So, sa bust point, yung pinakadulo ng pointed sa dibdib, doon natin siya itapat. Yung bust distance naman, point to point siya. Ganyan. Tapos sa pagkuha ng length, dito rin siya, dito sa may gitna ng liig, sa shoulder. Tapos pababa. Halimbawa sa blouse. Standard na sukat sa blouse, dapat hindi siya lalagpas sa pinakaumbok ng tiyan kasi mag-form yan sa tiyan. Dapat nakalibel lang siya. Kung asan banda yung curve, doon lang siya dapat. Pag pinalagpas mo yan dito, lalo na kung medyo may umbok sa tiyan, mas mumukha siyang may malaking tiyan. So, mas maganda kung mas ile-level lang natin siya kung saan bandang umbok.
Huwag na natin masyadong ibaba. Tapos sa length, kung saan gusto yung length mo sa dress, o yung knee, dito banda sa knee, or sa, kung sa floor, dun mo itapat sa floor. Sa long sleeve, dapat dito sa pinaka point ng shoulder, tapos sa may siko, ito 1/2. Pero kung regular na sleeve lang, dito na siya sa half. Sa may siko is 1/2 ng shoulder. Sa ang 3/4, bandang baba na siya dito. Usually ng 3/4, kung sa small size, mga 14 to 15 na siya. Pero kung ang size ng magsusuot is large to XL na siya, 16 to 15. Tapos yung dito sa may long sleeve na length, dito lang siya banda sa may middle or dito. Tapos yung sleeve hole, dapat meron siyang allowance na isang finger, tapos ganyan, para hindi siya masyadong mahigpit, hindi rin siya masyadong maluwag. Tama lang yung isang finger. Bukas talakayin natin yung pagkasunod-sunod ng mga measurement, para mas meron kayong guide kung paano, kahit wala siyang mga label na shoulder or bust na something like that, matatandaan nyo kung ano na yung mga sinusukat.